Hello, Catherine and Don Bell fans! Si Alden nga ba yung kasama ni Catherine, mga kasembrers? Twinning na naman ang Catherine sa Gray, oh. Nakauwi na po si Alden, ha? Yan yung ating latest update, mga kasembrers. Tapos, si Sir Donnie Pangilinan, malapit na palang birthday niya, no? February 10. Tapos si Ma'am Bell may bagong pinost, mga kasembrers, na endorsement. So, unahin ko to, mga kasembreros, ha. Itong sa countdown muna ng sobrang nakaka good vibes itong ating mga items, mga kasembreros. Matutuwa tayong lahat. Countdown ng A-team ni Alden, no. 5 days to go. Pero kagabi kasi ito nila pinost, kung kaya 4 days to go, mga kasembreros, no. So may event din sila sa Feb 10 na kung saan nga yan nag-organize ang A-team, mga kasembreros, ng kanilang ng kanilang pag-celebrate ng 8th year anniversary or 8th anniversary, mga kasembreros, ng kanilang pagiging fan, no? Sobrang solid din po ng A-team. Maraming salamat ng Alden Trendsetter. Tapos, nakakatuwa itong pinost ng isang fan. Kasi parang siya, nagkape sila kagabi or kahapon ng umaga. Actually, kaninang umaga nila pinost eh. So, baka kaninang umaga sila nagkape doon sa McDo ni Alden. POV, point of view, nagyayaka magkape sa bagong open na McDo ni Alden. Grabe, no? Breakfast, lunch, dinner. So, lahat talaga, parang maraming tao, mga customers. Medyo konti lang sa umaga kasi syempre breakfast ito, mga customers. Pero hindi siya nawawalan o nauubusan, mga customers, ng customer. O yan, marami pa rin pumapasok at saka kumakain, order, mga kasembreros ng sa McDo ni Pops Alden. So nakakatuwa lang, no, na talagang dinadayo talaga siya, no, mga kasembreros and mga Catinatics and mga Don Bellnatics, no. So yun po. Tapos dito, ang cute din ng pinost na isang fan dito. Dito, ginawa niya yung nilagay niya yung voice over na may mga lugar na dinadaanan lang. So, may mga lugar na hindi pang parang yung sa Hello Love Goodbye na voice over nila, mga customers. Tapos nasa airport din siya kunwari, no. Itong fan na naka-maroon or naka-red si ate. May mga lugar na pang matagalan, may mga lugar na dinadaanan lang, parang Hong Kong. Kaya bawat oras ay mahalaga. So parang something like that, no, mga kasembreros. Tapos, sige, ito na nga. Kasi excited ako dito, mga kasembreros. So, nakauwi na si Pops Alden. Ewan ko lang, bakit twinning na naman ang dalang ito. Ay, nako, nag-overthink na naman ang mga Catinatics. So, welcome home, Pops. Naka-gray si Alden. Tapos, parang nagpalit yata siya ng damit eh. Kasi dito sa isa, okay. So, dito sa may isa kasi, naka-black siya. Tapos yun nga, no, marami ang nagsasabi na si Alden ba? Marami ang nagtatanong, no? Tanong yun, mga kasama, sa tanong kung si Alden ba talaga yung yung kasama ni Ma'am Catherine, mga kasembreros, sa dito doon nga sa may Rockwell, Makati, na spotted sila, mga kasembreros, no? Ni Mayor Mark Alcala daw. So mahilig kasi si no, si Alden lang kasi mahilig sa cap eh. Mahilig sa sombrero. So si Mayor Mark Alcala bihira na makitaan ng may cap, mga kasi si Alden lang talaga yung mahilig sa sombrero kapag umaalis, no, or kapag nasa labas, mga kasombreros. Tapos kasi si Ma'am Catherine, ayan, so dito, ayan, naka-black at saka naka-gray si Alden, yung nakatalikod siya. Tapos si Ma'am Catherine naman kagabi, ayan, spotted din siya na naka-gray, mga kasi sa Bridgetown, Pasig. Pinost ito kagabi ng dito ng isang fan, mga kasembrero. So dito, hindi ko alam bakit naka-gray ito si Ma'am Catherine. Ay nako po, ito na naman, naman tayo. Dito, speculate, mga kasembreros, no? At saka nag-overthink. So overthink malala. So dito ay parang ini-instructionan si Ma'am Catherine ng production team ng Someone Someday. So hindi pa sila tapos, no, sa pag-shoot pala ng Someone Someday, mga kasembreros. So dito ay may mga yung ginagamit, no, para sa shoot, mga kasembreros, sa isang taping, no, maraming lights or ilaw, mga kasembreros. Tapos yon, may kotse or may sasakyan, mga kasembreros. So sa Pasig sila, no, isa sa part ng
pinagsushootingan nila or pinagtitipingan ay sa Pasig, mga kasombrero. So ito ay specifically sa Bridgetown. So nagulat ako kasi bakit naka-gray ito si attorney, mga kasombreros, no, at saka si Alden din spotted na naka-gray kagabi. So pero isipin na lang natin na nagkataon, ha. Ayan, sisihin nyo na naman. Sisihin nyo na naman ako, mga kasombreros, mga Cathnatics. So ito po ay si Alden, nakatalikod yung isa, tapos nakakap na nasa airport, mga kasombreros. Tapos hindi ko lang, baka nagpalit siya ng damit kasi yung isa dito ay naka-block na siya, no, sa Terminal 3. So hindi pala siya nag-private plane. Nasa Terminal 3 siya. Talagang mabilisan lang siguro yung ginawa nilang bakasyon doon kasi nga bukas ay IME Wonderful Moments na ng kanyang music festival, mga kasombreros. So kung kaya umuwi rin agad si Alden. So mabilisang bakasyon. Hindi if further update natin dito yung yun nga, nagpa-check up daw si Alden. So siguro sa ano niya, kasi grabe yung kanyang cardio exercise, no, mga kasombreros, sa pagbabisikleta, no, tsaka of course, no, yung pagod din siguro. Syempre ang daming ginagawa ni Alden, mga kasombrero. So talagang hindi may iwasang alam mo yun, mapagod ka at times na kasi yung katawan natin isa lang, tapos yung cardio talaga. So siguro na-pressure na pressure siya ni tawag dito, niya Nico Bolsico, mga kasembreros, no, na husband niya Sulen Yusuf. So nandun siguro yung pressure, emotional pressure, at saka yung physical pressure, mga kasembreros, kasi hindi basta-basta yung triathlon or yung kanyang cycling, mga kasembreros. So tapos competition pa yun, di ba? So parang nga, di ba, nagsimula na sila mag-ensayo. So if further confirm natin ito, alam ko ano naman yan, lalabas naman yan at i-update din tayo, mga kasembreros, kung kung ano yung pina-check up niya Pops Alden doon sa Singapore. And bakit sa Singapore talaga, no? Yun ang naisip ko din na sobrang layo, mga kasembreros. So hindi naman malayo, parang kumaga pa may mga ospital naman dito sa Pilipinas, so why not dito sa Philippines? So siguro recommendation ng, or baka na rin sabay gala na lang din, mga kasos, kasi di ba no nakaraan ay tao dito no nakaraan ay nag-insinuate siya or parang nagpahiwatig na pupunta siya ng Singapore, kung kaya tinuloy niya talaga yung kanyang pagsi-Singapore, mga kasos. And at the same time ay nagpa-check up na lang din, no, as advised siguro ng kanyang pinsan na si April. Kasi may mga nagtatanong bakit parati niyang kasama si April. Si April, biological pinsan niya talaga, no, biological cousin. So parang first cousin talaga niya. And kinuha niya talagang assistant or consultant si April sa kanyang kalusugan. Alam ko dietitian yata si April. Tapos ginawa niya na talagang parang personal assistant niya na rin, mga kasombrero, or consultant si April, kasi doon sa Hello Love Again, sa mga bahay niya. So parang as in sanggang dikit sila, no, si April, mga kasembreros, na kanyang pinsan. So yun, tao dito talagang sila, kumaga pa partners in crime. Hindi naman partners in crime pa sa lahat ng transactions ni Alden. So dapat andun siya, no, mga kasembreros and mga Cathnatics. So kung kaya huwag tayong magtaka kung bakit parating andyan yung kanyang pinsan. So wag natin siyang paghinalaan, no, kasi yung iba naghihinala talaga na bakit ganyan. So hindi po, no, talagang siya po ay personal na consultant and assistant ni ni Alden, maliban kay Mama Ten. Kasi iba kasi yung talagang relative mo, di ba? So iba yung impact, or iba yung basta iba yung touch ng ating mga relatives, mga kasembreros. So yun po, no, talagang talagang may mga iba lang nagtatanong na bakit parati si April ganyan. So parati niyang kasama, mga kasembreros. So yun po yung istorya nun. Pinsan niya kasi to, no, mga kasembreros, mga Cathnatics. So yun, kung siya ba talaga yung kasama ni kung si Alden ba talaga yung kasama ni Ma'am Catherine sa Rockwell, Makati, ang isang sagot ko dito ay mag-move on na tayo. So yun po, no, talagang lalabas naman ang katotohanan. So ang the best thing
na pwede natin gawin sa puntong ito ay mag-move on tayo. So, lalabas naman yan ng mga ebidensya later on mga kasembreros, no? Sa mga sa mga items natin. So, in the meantime, ay kailangan nating move on mga kasembreros. So, yun po. Tapos, si Ma'am Bell, next item tayo. Nag-post siya, no? Kasi ano para siya? Wait, sige ito. Yung kay, kagabi, kay Donnie Pangilinan, mga kasembreros. Nakakatuwa ito kasi di ba birthday niya sa Feb 10, 1998 ang kanyang birthday. Tapos may mga taga-Takurong dito. Alam niyo po yung Greenwich, yung isa dito ay taga Greenwich Takurong. Yung Takurong po ay part po city po yan sa Sultan Kudarat. Diyan po ako graduate sa Takurong mga kasembreros, Takurong City. So sa Isulan ako pinanganak, Isulan Sultan Kudarat, tapos Takurong City Sultan Kudarat. Ako naman ay nagtapos ng kolehiyo. So grabe. Sabi ko, grabe pati Takurong nandoon sa Greenwich na event ni Donnie Pangilinan nung nakarang araw. Grabe ang layo. So tapos ang kulit dito ni Robbie. Mamaya papakinggan natin ito mga kasembreros. Ang kulit ni Robbie, sabi niya, parang napapansin niya daw lahat ng nagtatanong kay Alden ay kay Donnie may braces, no? Parang parang sosyalan daw yung mga braces, yung ngipin mga kasembreros. Tapos si Donnie rin po ay kumanta, no? Nagkumanta rin siya, hinaranan niya doon yung mga tao. Fallen yung kanyang kinanta. Tapos nagluto-luto rin siya. Mamaya papakinggan natin to, kakulitan ni Donnie. Nagluto-luto sila doon ng pizza kunwari mga kasembreros, no? Tapos ay may isa dito na yun nga, kinantahan siya ng happy birthday or advance happy birthday Donato, no? So ganun siya mga kasembreros. So si Ma'am Bell is June 10. Pareho sila may 10, no? Si Donnie Feb 10, 1998. Si Bell naman, si Ma'am Bell Mariano ay June 10, 2002. So bata pa ni Bell, no? Pero alam ko bata pa siya nagsimula rin ng ng mga acting workshop. So yun yung parang narinig ko mga kasembreros, no? Si Ma'am Bell Mariano 23, no? Parang 23 pa lang si Ma'am Bell mga kasembreros. Turning 24 this 22 this June 10 mga kasabayan niyang birthday yung kapatid ko, June 10. So share ko lang po. Tapos si Ma'am Bell naman nag-share ng kanyang bagong video ng close up. So si Ma'am Kath ay Colgate, si Ma'am Bell naman ay close up. So grabe, no? Ibang level din si Ma'am Bell mga kasembreros. So dito ay sinasabi niya na everyday iba-iba yung kanyang schedule. Tapos may mga close encounter sila kasi di ba nakakasama sila sa mga artista. Close up yun mga kasembreros, parang malapitan nila nakakasama ang mga artista, ang mga tao. So nakakamit siya ng iba't ibang uri ng tao. So we consume food na pwede mag-cause ng bad breath. So parang of course nasabi niya dito na buti nilang may fresh breath kasi nga may close up mga customers ng toothpaste. So yun po, nang kulit lang at saka ang ganda ni Ma'am Bell. Tapos si Ma'am Kath naman 6 hours ago, Cabrales Family Vlogs, have a confident smile like Kath, no? Ito naman ay yung Colgate niya mga kasembreros na na endorsement brand. So pero wala pa siyang parang bagong kasi kakagawa lang nila ng bagong video ng Colgate, and yung umattend siya ng 100-year celebration ng Colgate sa SM MOA. Tapos 10 hours ago, may nakapapicture pala doon kay Ma'am Kath, no, na isang fan sa La Union vacation nung birthday nga ni Mami Min mga kasembreros 10 hours ago. Pinost ito ng Showbiz Outlet PH, La Union Beach vacation ng ating Catherine Bernardo kasama ang kanyang fan. So hindi ko lang edited ito, pero siya yung parang legit siya mga kasembreros na nagpa-picture si ma'am or si ate kay Ma'am Catherine mga kasembreros. So ang blessed naman ang blessed naman ni ate, nakapag-picture siya kay Ma'am Catherine, no. So yung si ate dito ay naka-black po, no. Tapos si Kath ay of course naka-white. Tapos
Sabi dito ng Don Bell Worldwide, ganyan sila ka-happy sa isa't isa. Yung Don Bell nga mga kasembreros, no, nung time na nag-guesting sila o nag-perform sila sa ASAP mga kasembreros. Tapos, next item natin, kahapon, Kath then updates, Dear Bashers. So parang pinost dito yung Catherine, look at Catherine now, she can buy everything she wants because she worked for it. Everything Catherine has today, success, freedom, and confidence is exactly what you don't have. So parang bumuelo siya sa mga sa mga bashers, mga kasembreros, no? Ni Ma'am Catherine. So alam niyo po talagang sana gawin nating yung mundong ito ng punong-puno ng kindness, no, ng compassion, kasi at the end of the day, buhay naman nila yan mga kasembreros. Wala naman tayo mapapala kung maging bitter tayo or magtanim tayo ng sama ng loob or magagalit tayo, di ba? So tayo lang din, happiness is a choice. So every time we choose to be happy, we are happy. Every time we choose to be bitter. Every time we choose to be hateful or punong-puno ng grudge, so yun ang ating emotion. So di ba, sino ang talo? Sino ang stress? Sino ang anxious? Sino ang depressed? Tayo din po. So kumaga pa, napakaikli ng buhay para maging bitter tayo sa isa't isa mga kasembreros. Wag nating masyadong dibdibin, no, mga kasembreros, ang mga bagay-bagay. Masasaktan tayo for a moment, yes. Madidisappoint tayo for a moment, yes. But we have to move on and let go. So parang ganun mga kasembreros. At saka of course, no, maghanap tayo ng mga ways para maging masaya. Kasi tayo lang din naman tayo lang din ang may desisyon at choice na kung ano yung gusto natin gawin. At maging mood, no, maging status ng ating puso or ng ating isipan mga kasembreros. Alright, so yan lang actually, no, sa ating Kathleen at Dondel items, mga kasembreros, and Kathleenatics and Dondelnatics. So ipi-play ko wala kasing audio tong kay Sir Alden, yung nakatalikod siya na naka-gray mga kasembreros. So kasi parang from afar lang yung nakuhaan dito. Tapos yun, yung kay Donnie lang dito, no, nasa Greenwich mga kasembreros. So actually marami sila dito, hindi lang si Donnie yung present. Andito of course sila si Robby kasi yung host, si Bianca De Vera, parang G Barkada, parang ganun yun, no, yung dito yung tinawag nila sa grupo, sila Isnir, no, sila Will Ashley. So parang yung ibang PBB housemates na nakalabas na mga artista or mga parang dito yung kasama nila mga kasama na Donnie Pangilinan. So yun po, no. So pa-play ko po ito. Enjoy watching these videos. Tapos yung Word of God of course, no, napakahalaga. So isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. And of course, the cheese. Here, you can... Sabi, dami naman yan. Sige nga, alam mo ba yung sinabi niya? Memorize nyo? Memorize nyo. Grabe talaga. Your name is Honey. Hi Honey, coming from where? Greenwich, Takoro. Takoro, okay. Lahat ba ng mga nagtatanong kay Donnie may braces? Uso-uso braces kayo dito. Okay, you wanna say hi to Donnie first? Hi, honey. Tsaka,
ready to join us on the stage. For a photo op. Mundo ay Pangilinan. Sobrang the best ng ating Word of God mga kasambreros. Title pa lang, gaganahan ka ng pakinggan. So ang title kasi natin ay Ipadala ang Ilaw at Katotohanan. Bakit kaya no? Psalms chapter 43 verse 3. Oh, send out your light. O ito pala yun, no? Send out your light and your truth, katotohanan. Let them lead me. Haring David ang nagsasalita. Let them bring me to your holy hill and to your tabernacle. Napakaganda no? Nakita natin dito yung closeness. Alam mo yung si Haring David ay parang kinakausap niya lang ay isang kaibigan no? Na ipadala mo ang iyong ipadala mo ang ilaw at katotohanan. Hayaan mong gabayan ako nito no? I-lead mga kasambreros o pamunuan ng ilaw at katotohanan. So let them bring me to your holy hill. So yung banal na bundok ng Panginoon na Zion no? At saka sa tabernacle, so yung altar no, kung saan sumasamba, nananalangin at sinasamba ng Diyos or sinasamba ni Haring David mga kasambreros ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, no, the great I am. So si God na creator of the heavens in the earth mga kasambreros. So ipadala ang ilaw at katotohanan. So sa ating buhay, kapag madilim ang paligid, kapag tayo po ay walang sense of sight, no, talagang mahirap. Mangangapa tayo, maaari tayong matisod, maaari tayong madapa, maaari tayong matumba, maaari tayong matinik, maaari tayong madulas mga kasambreros kapag madilim ang ating pong paligid, no? Kapag madilim ang ating dinadaanan, kapag madilim ang ating tinatahak mga kasambreros. So lalong-lalo na po kapag walang katotohanan sa atin. Kapag ang buhay natin ay puno ng kasinungalingan, no, we live in lies mga kasambreros. Kunwari asawa mo ay nagsinungaling sa iyo, no? Pinagtaguan ka ng sekreto na matagal na pala na pinaglilihiman ka ng kasinungalingan o ng sekreto mga kasambreros. So that's something na hindi maganda no, pagmumula ng away at hiwalayan mga kasambreros. So ipadala ang ilaw. So ang ilaw mga kasambreros represent hope. At sa buhay natin ay parang yung buhay natin na hindi natin alam ang katotohanan, hindi natin alam ang ilaw, kung anong tama at mali mga kasambreros. So delikado yun. Hindi lang kasi literal na ilaw ang sinasabi dito at tinutukoy ni Haring David mga kasambreros. So ito yung uri ng pamumuhay. Kaya nabubuhay ba tayo ayon sa kalooban ng Panginoon, ayon sa kanyang utos, no, ayon sa kanyang mga commandments, or nabubuhay tayo ayon sa ating sarili lamang, sariling desisyon, sariling pag-iisip, or else mga sinasabi ng ibang tao, sinasabi ng kapitbahay, pag sinabi ni ganito, sinunod mo naman kahit mali, pag sinabi ni ganito, sinunod mo naman kahit mali. So there is that hindi firm na pananampalataya mga kasambreros, no? Kasi nga ay yung ating buhay ay walang ilaw at walang katotohanan. Kung kaya si Haring David dito talagang although hindi natin nakita yung talagang pagmamakaawa niya, pero sa mga ibang verses, no, sa ibang mga books mga kasambreros, sa ibang chapters ay talagang si Haring David ang tinuturing na pinakamalapit, no, na lingkod ng Panginoon sa puso ni Lord mga kasambreros, a man after God's own heart. So kung kaya sasabi, parang sa sobrang close, sa sobrang intimate niya Haring David mga kasambreros, parang nakikipag-usap na lang siya sa isang kaibigan. So send out your light in your truth. Let them lead me, let them bring me to your holy hill and to your tabernacle. So ang verse na ito, no, sa Psalms 43 verse 3 ay nag-invite sa atin na hanapin natin ang Panginoon parati, no, yung kanyang guidance, yung kanyang truth, yung kanyang ilaw mga kasambreros. So seek ba, hanapin natin. Kumaga pa, ang tao pwede magtrabaho, kumain, matulog, mag-prepare, mag-ready, tapos gawin yung mga daily routines mga kasambreros. Pwede yun, no? Pero kapag wala siyang guide, walang Diyos sa kanyang buhay, everything is useless mga kasambreros. Kahit na ikaw pa ang pinakamayamang tao sa buong mundo, kahit na pagmamayari mo pa yung buong Amerika, kahit pagmamayari mo pa yung buong Pilipinas, kahit pagmamayari mo pa yung buong Germany, buong China, and so on, kung wala kang Panginoon at hindi ka naniniwala sa Panginoon mga kasambreros, everything is meaningless.
parang 1 trillion or 20 trillion times 0 is equal 0 mga kasombrero. So, asking Him to send forth His light and truth into our lives. So, talagang talagang ibuka natin yung ating bibig sa panalangin na, Lord, padala niyo po inyong guide, yung inyong wisdom, yung inyong direction, yung knowledge and understanding sa mga bagay-bagay so that we can live according to your ways, we can live according to your direction, no? So ganoon siya mga customers. And light often symbolizes clarity, guidance, and understanding, while truth signifies honesty, faithfulness, and the core of God's message. So yun siya, no? Ang ilaw, ito yung kalinawan, di ba? Yung guidance at yung guide natin, yung gabay natin sa buhay. And understanding. Habang ang katotohanan naman po ay nagsisignify ng honesty, no? Katapatan, mga kasembreros. Katapatan at saka yung faithfulness, no? Ganun siya. And yung pinaka-sentro, pinaka-core ng mensahe ng Diyos, which is the truth, mga kasembreros. And Jesus Christ is the truth. Now, when we find ourselves in darkness or confusion, we are encouraged to call upon God to shine His light upon our path. So, ang verse na ito ay deeply comforting because it assures us that we do not walk alone. God is always ready to provide direction and light. So, ang Diyos po natin, nakahanda lamang yan siya. Kumaga pa, mas mabilis pa yan sa 911 mga kasumero sa rumisponde kapag may mga emergency tayo na panalangin, kapag tinatawag natin siya, no? Kumaga pa, hindi siya mas malapit, parang skin to skin, bone to bone, flesh to flesh, spirit to spirit. So, ganun po yung connection ng mga taong may intimacy or may relationship sa Panginoon mga kasus. Parang hindi mo na kailangan mag-dial, hindi mo na kailangan mag-call ng number, hindi mo na kailangan ng wifi, hindi mo na kailangan ng load, hindi mo na kailangan ng data mga customers para makontak mo ang Panginoon. So, kung kaya ginawa niya accessible ang panalangin, ginawa niyang libre ang panalangin mga customers at saka you can do it anytime, anywhere. Unlike sa, di ba, pag cellphone or kailangan mo ng wifi, kailangan mo ng Messenger for example, WhatsApp for example, or ano man dyan na pwede mong gamitin. So, kailangan pa ng load, kailangan pa ng cellphone. So, sa kanya hindi, no? It's yung sarili lamang natin na anytime, anywhere, pwede tayong magbuka ng ating bibig, manalangin, magpasalamat, no? Humingi ng tawad, and so on, mga kasembreros. So, kung kaya, kasi, imagine niyo kung ang panalangin may bayad, kung ang panalangin may kailangan ka pang gawin, no? May kailangan ka pang may gagawin naman tayo, pero kung kailangan pa niya ng load, kailangan pa niya ng wifi, so yung mga may hirap, hindi sila makapag-pray, no? Kasi nga salat sila, no? Wala silang kulang yung kanilang pera para pambili ng load o pambili ng cellphone for example, no? So talagang kami po ay witness, no? Yung dito yung team ni na Pugong Biyahero, talagang kami po ay marami pa rin talaga yung walang cellphone kasi talagang sila Pugong Biyahero, umiikot talaga sila na pumapasok sila sa mga liblib na lugar na hindi pa naabutan ng kabiasnan. Minsan wala pang tulong mula sa gobyerno kasi hindi nga sila naabot sa layo ng kanilang lugar at tirahan. So may mga batang walang cellphone, mga magulang na walang cellphone, hindi sila aware na may TikTok, hindi sila aware na may ganito, ganyan. So sabi ko, may mga pa rin pala, no? May mga tao pa rin pala na inosente, no, sa gantong uri ng pamumuhay na may mga teknolohiya na. So yung iba talagang humihiram lang. So ganoon ba mga customer? So kasi kung sila ay tulad nila, no, wala silang cellphone, wala silang gadget and load and so on, so hindi sila makaka-access sa Panginoon. So kung kaya ginawa ng Panginoon, ginawa ni Lord mga kasus na libre so that anyone, no, kahit mahirap, kahit mayaman, kahit nadukha, pinakamahirap sa mahihirap, ay pwedeng tumawag sa Kanya. So grabe, no? Doon pa lang ginawa talaga ng Panginoon na accessible at easy to be reached mga kasembreros ang Panginoon natin. Tayo lamang po yung inaantay ng Panginoon na manalangin mga kasembreros. So kaya sasabi niya dito na ni Haring David na God is always ready to provide direction and insight. So ganoon siya. It is common for us to feel lost or uncertain in our daily lives. Natural lang daw na minsan na mali yung ating desisyon, minsan na naguguluhan tayo, minsan confused tayo. So ganoon, natural lang po yun. Whether we might be facing difficult choices, challenges at the school or work, or struggles in relationships,
we can feel overwhelmed. This verse reminds us that we have a source of wisdom, the Lord. So si Lord po ang ating source of wisdom. So natural lang po ito sa atin na sometimes stress tayo, sometimes pressure tayo, sometimes nalilito tayo, no? Parang hindi natin alam gagawin natin. Pero always remember din, ang Diyos po natin ay available. Okay? 24/7 yan and eternal. Forever po yan na accessible mga kasembrero sa mga taong available, sa mga taong may time sa Kanya, sa mga taong hinahanap siya, sa mga taong may pagmamahal sa Kanya. Kasi pag mahal mo, may oras ka talaga. No, ganoon siya. Kapag mahal mo ang pamilya mo, may oras ka dapat sa kanya. Kapag mahal mo ang asawa mo, may oras ka dapat sa kanya. So, pag mahal mo ang kapatid mo, and so on and so on, so dapat may panahon ka sa kanila. So, as simple as that. So, ganoon din po sa Panginoon natin. When we invite His light and truth into our lives, we open ourselves to His guidance. And this can lead us not only to clarity, but also to peace. No, yun, kapayapaan. So, ito isa sa pinakamagandang katangian talaga dapat nating taglayin mga kasus na kapag ini-invite natin yung Lord, ipadala mo yung ilaw ay yung katotohanan. So, nagkakaroon ng kapayapaan sa loob ng tahanan. Nagkakaroon ng kalinawan at kaliwanagan mga customers ang ating steps ba yung ating hakbang, yung ating plano, yung ating choices. Being led by God's light allows us to navigate through through dangerous situations we may encounter, moving us closer to His presence. So, yun siya. Ang pinakamahalaga dito sa lahat mga customers ay tayo po ay nananalangin talaga, no? Available tayo, no? Hindi tayo yung nananalangin lang kapag may problema. Well, of course, kailangan natin kapag may problema tayo, but not only sa mga difficult situations lamang. Tapos pag okay ka, hindi ka nakakalimutan mo pasalamat sa pagkain, nakakalimutan mong manalangin, nakakalimutan mong magbiblia kasi nga okay ka. No, pag hindi ka okay, saka ka lang mananalangin at saka ka lang dudulog sa Panginoon. Hindi po dapat ganoon. Sa lahat ng season, sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay, dapat po available tayo at ginagawa. Parang lifestyle na natin yon mga kasembreros, no? Part na nating routine kagaya ng pagkain araw-araw kasi hindi tayo nabubuhay kapag walang pagkain. So, ganun din dapat yung pagbabasa ng salita ng Panginoon at panalangin mga kasembreros. Alright, so yun naman sa ating Word of God, ha? No, ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and let's invite yung ilaw at katotohanan ng Diyos sa ating buhay na manatili at magyabong, at manirahan sa ating puso't isipan at sa ating mga tahanan. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit, and everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasamaris, and paalam po.